break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. May isang bago siya, my Lord, Brother. Consume me, Lord, by your fire. Lord, by you. Isa pa. Consume me, Lord, by the fire of your Spirit. Consume me, Lord, and make me more like you. Won't you break me, Lord, and bless the broken pieces of my life. Let me be used, Lord, by you. Let me be used. Let me be used, Lord, by you. Palapakan natin ang Ginoo, mga kaputuan. Purihin ang Panginoon. Makapo muna kayo saglit. Salamat sa Panginoon. Wala na naman kayo pupuntahan namin dahil maulan. Salamat sa Panginoon kasi minsan iniisip natin ako uhula yung sa tao tapos marin pumunta sa gawain, but here you are, no? Isang blessing yun, isang biyaya yun, isang mirakulo ng Panginoon yun na makapunta kayo sa gawain kahit anong panahon, kahit anong pakiramdam nyo. Tandaan nyo, gaya ng pag-uusap natin ng Wednesday, lahat ng sakripisyo nyo mga kapatid ay hindi ba di mawala dahil ang Diyos ay hindi bulag, mga kapatid. Hindi bulag ang ating Panginoon. So, bago tayo siguro mag-usap tungkol sa salita ng Diyos, kakapyo muna ako ng konti kasi medyo harsh yung pag-uusapan natin, mga kapatid. Hindi lang ito doctrine, ito ay buhay na pag-uusapan natin. Pero bago yun, mga kapatid, isama niyo sa panalangin, ano? Meron tayong mga plano sa iglesyang ito. Mga bagay na gusto nating ma-achieve, hindi para sa akin o kundi para kung kanino lang, kundi para sa inyo, mga kapatid. Kung mag-provide ang Panginoon ng pera, siguro mga 30 heads ng mga nangingitlog na manok, yung puti, bibili tayo ng ganon. Tapos lahat ng income noon, lahat ng pasok noon, papasok sa pondo ng church. No? Ganun po. Pag-pray nyo, hindi ko kasi wala naman ko kaya na, hindi nyo rin kaya yun. Si Lord lang ang kagakayanan nun. Also, nagpapasalamat tayo, hindi mo natin gustong i-mention, pero yung effort ng ating mga kapatid, makikita nyo meron tayong tubo dyan. Yan ay pinagsama-samang effort ng ating mga kapatiran. Mga kapatid, sumama ko rin, hindi dami palang ginagawa. Hindi pala ganun kadali yan. Kukuha ka doon, tapos parang may mga linta-linta pa yung dadaanan nyo. Minsan may lamok pagka hindi umuulan, no? So, minsan yung mga bagay na yun, kala nyo yung pinaka nagpapagaling nasa pulpito, ang nagpapagal mga kapatid, yung mga tao hindi nyo nakikita ginagawa. So, we just want to thank the Lord sa kabutihan niya lahat. Pag-pray nyo rin mga kapatid na kasi ang plano ko, Lord willing, kinakausap ko yung mga kapatid natin. Doon kila Brother Eli, magtatayo tayo ng mini farm natin. Mini farm ng mga manok. Meron na tayo 45 days dito. Pag-pray nyo lang na huwag mamatay para mas marami tayong supply ng pagkain. No? Hindi naman para sa akin ito eh. Kayo rin nakakain ito, malamang. Meron tayong 34 chicks dyan, pag-pray nyo na huwag mamatay. So magkakaroon tayo ng manok doon, kila Brother Eli, lalagyan natin ng gano'n. So bakit sinasabi ng mga hindi mo dapat spiritual pinag-uusapan natin? Lahat ng bagay, kay spiritual man, kay natural, kay physical, basta ginagawa natin kay Lord,
yan po ay spiritual na bagay. No? So yun, pag-pray nyo yung mga manok na naging itlog, tapos yung mini farm na gagawin natin kila Brother Eli, tapos yung balon dyan sa tabi ng ating kubo, lalagyan po yan ng at least siguro 100 muna na African ito, yung umahaba na ganito kahaba. Yun lang muna kasi yun lang ang budget natin maliban na mag-provide si Lord. Siguro mga 100 lang muna ang kukunin natin. So all those things mga kapatid, gusto nyo makita ko yun, gusto ko na makita nyo yung vision. Na hindi lang tayo, wala, atin lang nagawain. Tapos anong susunod niya, di ba? Dapat mga kapatid, sa isang namiminuno, alam niya meron siyang vision, ituturo yung mga tao sa pupunta. Oo, kailangan natin spiritual na bagay, pinakamahalaga yun. Pero pag kumakalagda ang sikmura nyo minsan, kaysa naghahanap kayo ng buhay, alam nyo, mali yung sila ng, nasa yung tatay mo, naghahanap buhay. Mali po, ang buhay ay si Kristo. Pag naghahanap buhay ka, dapat nasa church ka. Nasa yung tatay mo, dapat nasagot, naghahanap po ng tinapay. Kasi po, yung tinapay ang kinakain nyo, yung buhay si Kristo. No? So, minsan, namang problema tayo, hindi tayo nakaka-attend sa gawain, kaysa hanapin natin yung buhay, kasi busy tayo pag linggo, pag Merkules, paghanap ng tinapay. So, yun ang target natin. Bakit gusto natin magkaroon ng ganon? Kasi mga kapatid, pag naging self-sufficient ang church, na lahat kayo may kinakain at hindi nyo kailangan mangutang, a-attend kayo lagi sa church kasi hindi nyo na iniisip yung mga bagay-bagay. Diba? Nakuha nyo? So, ipag-pray lang natin mga kapatid, provide si Lord ang lahat ng bagay na yan sa atin dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran mga kapatid ay hindi bulag. Praise the Lord. So, let's just pray. Hindi ko na hihilingin na kayo tumayo. Galang ng Panginoon sa inyong pustay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito. Tatapang araw na umaulan, malamig Lord, but God, ang iyong presensya Lord ay napakainit Panginoon. Parang incubator Lord na, O God, pwedeng, Lord, kung magiging tama ang aming puso, ang aming pag-iisip Lord, pwedeng may maborn again ngayon Panginoon. Pwedeng babaan ang Espiritu Santo ngayon Lord, may panganak sa iyong kaharian Lord. And that's Lord, that's what we target Panginoon. That's what we want Lord, not just doctrine, not just church attendance Panginoon. Kundi Lord, ang buhay mo mismo ay may impart sa amin. At Lord, may impart din namin sa iba, Panginoon. Kaya may you help us, Panginoon, sa aming pag-uusapan. Lord, this is a very critical topic to discuss. At Lord, ito ay hindi lang basta doktrina, kundi Lord, ito ay may kinalaman sa buhay, Panginoon. At Lord, hayaan ang puso ng bawat isa ay maging receptive, huwag maging kontra, Panginoon, dahil Lord, baka hadlang, Panginoon, sa pagkilos ng iyong presensya, Panginoon. May you help us, Lord. Hindi ko kaya magbigay ng kapahayagan. I can only give them the slides, O God, but the teaching, O God, is from the Holy Ghost, Panginoon. Ikaw, Panginoon, na magturo sa kanila, ikaw magbigay ng revelation sa kanila, at hayaan mo sila, Panginoon, na mag-produce ng buhay mo na galing sa iyo, Lord. Dahil ikaw, Panginoon, ang husbandman, Panginoon, na, Lord, ikaw ang, O God, kami ay mga branches lang, pero ikaw, Panginoon, ang pinakapuno, at wala kaming magagawa apart from you, Panginoon. Lord, ilagay mo ako sa iyong likuran, ikaw, Panginoon, ang mangusap, Panginoon, sa mga kapatid. Panginoon, buksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo ang pag-uusapan namin. At Lord, alisin mo Lord ang lahat ng bawat kuro-kuro, lahat ng mga naitanim sa amin simula ng bata pa kami, Panginoon. Mga naitanim ng mga magulang namin, naitanim ng mga kalololohan namin, Lord God. Naitanim ng mga maling kasama, Panginoon, mga unbelievers na kasama, Lord. Hayaan mo mga linis lahat ng mga yun, Lord. Upang, Panginoon, kung ano ang iyong salita, doon kami manatili. Dahil walang ibang bagay na mananatili kundi ang iyong salita lang. Kahit sa dulo ng walang hanggan, Panginoon. Dahil, Lord, langit at lupa ay lilipas, subalit ang iyong salita ay mananatili. Purihin ka, Panginoon. Mapasayo ang kapurihan, lahat ng pagdakila. Ikaw ang umani ng lahat ng bagay nito sa pangalan ko sa Kristo. Thank you, Lord Jesus. Please, sa may download,
Now, mga kapatid, itong ating pag-uusapan ay hindi ganun kadali na topic. Sa may file, sa may folder sis. Sorry. Okay. So, mga kapatid, totoo lang, ang message ay hindi lang relihiyon, hindi lang ito doktrina, no? At mga kapatid, yan. Ito to, yung may yesterday, sis. Yung may yesterday. Sis, may yesterday. Yun. Okay, so mga kapatid, mas mabuti na hindi nyo narinig ang mensahe, mga kapatid, kung hindi natin kaya ipamuhay. And this morning, this is very critical. Makinig kayong maigi. Dahil mga kapatid, the reason why this is going to be preached, at dahilan kung bakit ituturo ko sa inyo to, kasi pag ang ating Panginoon may kalooban. At tayo natin mga kapatid na tayo dumating sa pagkakasala dahil hindi natin alam kung ano yung sakdal na kalooban niya. At kapag nalaman mo yung sakdal na kalooban ni Lord at nagkasala ka pa rin, it's between you and the Lord na. No? Bakit mga kapatid? Why do I have to tell you this? Why do I have to stand sa strong pulpit mga kapatid? Kasi it's my obligation, it's my responsibility to take care of your souls. Na hindi kayo madumihan ng sanlubig na salimutan. Na hindi kayo madagit ng mga lobo mga kapatid. Na hindi maging kahiya-hiya ang pangalan nyo at ang pangalan ni Kristo sa ating kalagitnaan. No? Sige sis, paki-F5 mo. Sige, ako na. So, yung kapatid lang, no? Bilang namiminuno dito sa inyo mga kapatid, alam ko pagkatapos nito, may mga taong magtatanong sa akin. Kausapin niyo ako sa secret place, dito sa kabila. Again, ang sinasabi ko sa inyo, pag sister kayo, kailangan nyo ng counseling, magsama kayo ng isa pa na hindi chismosa, mag-uusap tayo, dapat tatlo tayo doon. At kung mag-asawa kayo, come. Because this is very important, this is very relevant. Na kapag sumublay tayo dito mga kapatid, it could actually cause na hindi ka na pwedeng magpastor. Tandaan niyo yung gano'ng kasensitibo ito. So, be reverent sa Word of God. Magpasakop tayo sa Word. Kung inaantok kayo, tumayo kayo para hindi kayo antukin mga kapatid. No? I'm telling you this because this is a very important thing. Dahil maraming sumablay dito mga kapatid. At wag na nating daanan yung mga pinagdaanan ng mga nauna sa atin na mali. Okay? Tandaan nyo, naniniwala ako na sa isang nobya ni Kristo, merong isa sa kanyang puso na sumunod sa kung ano lang ang kalooban ni Lord. Kung si Brother Arnel maagang kunin ni Lord, sundan nyo ang salita. Huwag niyong susundan ang kung sino-sinong ministro na lihis naman sa Word of God ang sinasabi. At tandaan niyo mga kapatid, ang sasabihin ko sa inyo ay based sa revelation, based sa salita ng Diyos na nandito, no? Tandaan niyo mga kapatid, marami nagpapayo tungkol sa marriage and divorce. Huwag niyo silang sundan kung sila'y lumilihis sa Word of God. You follow the Word of God. You follow the Lord whatever happens, whatever it takes. No? Kung kahimat kami, o ako man, o si Brother Branham pa, o si Pastor Ray pa ang mangaral sa gitna nyo, at taliwas sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, siya ay bigyan nyo ng brotherly kindness. Ano sabi? Brotherly kindness ba? Matakwil. You know the Word of God. Galatians 1:8. Fasten your seatbelts. So, let's have this beginning scripture mga kapatid. Pasensya na, kailangan kong kunin sa English kasi masyadong mababaw yung Tagalog. But I'm trying to explain it. At alam ko naman si Lord na Holy Spirit ang magre-reveal sa inyo. It's not the preacher's ability but the Holy Ghost power. Sabi diyan mga kapatid, keep thy heart. Ang inyong puso daw ay inyong pakaingatan. Ano pa meron sa puso?
Kasi sa puso, diyan ka nai-in love. Diba? At kahit gaano ka kalakas, kapag may problema yung puso, parang kang basang sisiw, mga kapatid. Diba? Tandaan nyo, pag nagka-problema ka sa puso, ayaw ko na muna sumibat. Kasi binasted ako ni ano. Diba? Totoo yun? Pag binasted kayo, parang katapusan na ng mundo nyo. Pinuntahan ko siya sa kanila. Sabi niya, pasensya na brother kasi we're kindred spirits. Sayang, konti na lang. Soulmate na yun. Kaya alam mo, tandaan nyo mga kapatid, huwag nating ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Dahil pag pinipilit natin, mas nagiging malala ang mga bagay-bagay. So keep thy heart with all diligence. Bakit daw? Sapagkat lahat ng issues ng buhay ay lumilitaw sa puso. Sa puso nanggagaling. Saan nanggagaling ang hatred? Sa puso. Saan nanggagaling ang chismis? Naririnig mo yan, pero galing yan dito. Bakit ka nagchichismis? Kasi merong yan dahilan sa loob somewhere. Nagtatampo ka doon sa tao, kaya kinichismis mo ngayon. Diba? Nandito yan. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So pag-uusapan natin, part 1 lang ito mga kapatid. Masyadong mahaba ito. Kasi gusto ko muna i-deal yung pinaka basic na part. Kasi yung pinaka basic minsan ang napapabayaan. Gusto natin tumutahin ng segunda, tercera, kwarta. Yung primera ay nakakalimutan natin. Marriage and Divorce Part 1, Types, Shadows, and Reality. Tipo, anino, reality. Pag sinabi yung anino mga kapatid, ako yung object, di ba? Sa likod ko may anino. Yung anino, hindi siya talaga, makikita mo, hindi siya talaga flesh and blood. Anino lang yan. Pero yung reality na pinagagalingan ng anino, yun ang reality. Ako yung reality, di ba? Pero kung ano yung hugis nung ando doon sa shadow, malalaman mo na gano'n yung hugis ng reality. Alam mo na gano'n. Oh, later malalaman yung ibig sabihin, mga kapatid. Okay. Deuteronomy 24 verse 1. So, nakatagalog to, tapos papakita ko sa inyo yung English kasi meron akong particular word na i-highlight. Sabi dito, pagka ang isang lalaki ay kumuha ng isang babae, isang lalaki, mag-aasawa siya ng babae. Siyempre, babae, mamapakasalan, ano naman. So, we don't believe in same-sex marriage, di ba? Kumuha ang isang lalaki ng isang babae at papakasalan, so pinakasalan niya, ay mangyayari nga na kung ang babae ay hindi kalugdan ng kanyang mata, hindi niya gusto yung asawa niya, sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay. Yung Tagalog kasi masyadong mababaw. Pag in-English niya, makikita yung sabihin niya. Sapagkat kinasumpungan niya ng isang kahiyahiyang bagay, yung babae daw, yung lalaki, hindi niya na gusto yung asawa niya kasi may kahiyahiyang bagay siya nakita. Okay. Ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay. Bill of Divorce. Now, tandaan nyo, this is the Old Testament. This is the Old Testament. Pero meron na tayong bagong testament. Kailangan ko lang ipakita sa inyo, i-explain sa Old Testament ang mga bagay-bagay para ma-appreciate nyo kung ano yung meron sa New. Na kapag nagkalunya ka dun sa Old Testament, pwede kang batuhin hanggang sa mamatay ka. Pero mga kapatid, dahil may dugo si Kristo sa New Testament, kahihiyan lang ang meron, pero hindi mo kailangan mamatay. No? Sabi, kapag daw, yung lalaki, nakakita siya na kahiyahiyang bagay doon sa babae na pangasawa niya, ay lalagda siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay o Bill of Divorce, kumbaga. At ibibigay niya sa kamay ng babae at papaalisin niya yung babae sa kanyang bahay.
Okay, nakuha nyo? Bawa, yung lalaki, nakita niya parang hindi ko gusto itong ginagawa itong asawa ko. Ito ganyan. Bakit? Mamaya malalaman yung ano ibig sabihin. Pwede siya pumalma ng bill of divorce. Tapos, ibibigay niya yun doon sa asawa niyang babae. Paalisin niya yung asawa niyang babae sa bahay. Kasi mo yan, divorsyado na yung babae. Now, okay. In English ko siya, mga kapatid, para maintindihan nyo, yung nakakahiyang bagay, iba yung translation. When a man had taken a wife and married her, and it come to pass that she find no favor in his eyes. Bakit hindi niya nagusto yung asawa niya? Because he had found some uncleanness. Uncleanness. Yung kahiyahiyang bagay na tutukoy yun. Then let him write a bill of divorcement and give it in her hand and send her out of his house. So mga kapatid, ano yung pinanggalingan ng word na uncleanness? Ibig sabihin, nakedness, nudity, shame. Yun yung kahiyahiyang bagay. May asawa na siya, pero pag damit siya, litaw na yung kanyang kaluluwa. O kaya maharot, malandi, may asawa na nakikipag-flirt pa sa ibang lalaki. Although wala naman talaga nangyaring adultery. Yung ipag ng damit, pinipresenta yung sarili niya. Kaya mga sisters, be careful dahil adultery is not just in the flesh. Adultery is when you present yourself na nakasuot kayo, na pag nakasahan kayo ng lalaki, at tandaan nyo mga lalaki may imagination. Pag nakasahan kayo and you're guilty of adultery in God, before God. Nakedness, nudity, shame, implying shameful exposure, nakedness of a thing, indecency, maharot, malandi. Diretsuhin ko na mga kapatid, kasi rapture na. Now, ngayon 2022, edi wow. Nakedness of a thing, indecency, improper behavior. Pag may asawa ka na, iwasan mo yung improper behavior, may asawa ka na eh. Diba? Huwag kang makate. Ano, magabi? O, diba? Yun ang dahilan. Pwede siyang i-divorce ng asawa niya, lalagda yung lalaki. This is Old Testament. Lalagda yung asawa niya ng bill of divorce, ibibigay niya sa babae, paalisin niya, bye-bye. Tapos, sa verse 2, so nabigyan na yung babae ng bill of divorce, di ba? At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, pagkaalis daw ng babae sa bahay ng lalaki ay makakayaon siya at makakapag-asawa sa ibang lalaki. And that's good sa harap ni Lord, di ba? Provision ito eh. Sa law, may mga provision sa batas. May IRR yan. Kapag nagkaroon ng Republic Act, merong implementing rules and regulations. Ito yon. At pagkaalis niya sa bahay ng lalaki, binigyan na siya ng bill of divorce. Kasi nga, medyo maharot at lahat, parang lahat ng gusto friends, lahat lalaki, may asawa na siya, di ba? Pwede siya divorce mister na. At pagkaalis siya sa bahay ng lalaki, ay makayayaon siya at makapag-aasawa sa ibang lalaki. So, pwede siya mag-asawa ng ibang lalaki kapag binigay siya ng bill of divorce. This is Old Testament. It doesn't apply now. Baka gawin niya to, ha? Naintindihan niyo ako, mga brothers? Naintindihan niyo ako, mga sisters? This is Old Testament. Deuteronomy 24:3. At kung kapuutan siya ng huling asawa, ibig sabihin, yung kumuha sa kanya ng pangalawang lalaki na inasawa itong babae, ang nangyari ngayon, siguro talagang hindi niya talaga ma-over, malaswa talaga itong babae na ito. At lagdaan siya ng isang kasulatan ng paghihiwalay. So yung pangalawang asawa niya ngayon, dinivorce naman siya. Ulit. Sabi diyan, at ibigay sa kanyang kamay at mapagpaalaki siya, di pinaalis siya ng pangalawang asawa niya kasi gano'n nga eh, hindi naman nagbago eh. O, kung mamatay ang huling asawa na kumuha sa kanya upang maging asawa niya, second husband niya,
hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang una. Okay, dinivorce siya nung una. Pumunta siya sa pangalawa, nagkaroon siya ng asawa. Dinivorce siya nito, hindi siya pwedeng bumalik. Okay? This is just a shadow of what's going to happen. A shadow of the spiritual things tungkol kay Kristo at ang iglesia. Dito makikita nyo. This is the Old Testament. Iniulit ko ha. Hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya pagkatapos na kanyang mapangayupapa siya, sapagkat yaoy karumal-dumal, abomination siya, kadiri siya sa harap ni Lord. At huwag mong papagkasalain ng lupain na ibinigay ng pinakamana sa inyo ng pagpinakapan ng Panginoon mong Diyos. Huwag niyong gagawin yon. Asawa ka nito, dinivorce ka, napunta ka dito, dinivorce ka, babalik ka, no. Nakuha nyo. Sabi ni Lord, this is the Old Testament setup. Okay, illustration para maintindihan nyo. Ito yung provision ng batas under Deuteronomy 24. Ang sabi diyan, ito yung mga lalaki sa buhay niya. Sagwa, ano? Pakinggan, mga lalaki sa buhay niya, parang kala mo, haliparo. Prostitute, di ba? Ito yung babae, okay. Ito yung original, yung former husband. Malinaw po ba niya sa likod? Nakikita nyo ba? Okay? Tapos ito yung babae. Ito yung second or latter husband. Okay. Kapag, halimbawa, sabi ng provision ng Deuteronomy 24, ito yung, actually, ito kinuto ng mga Pharisee kay Lord eh. Sabi doon, kapag itong si lalaki, because of, nakita niyo parang hindi niya na gusto asawa niya, dinivorce niya ngayon yung asawa niya, pwede siya mag-asawa, yung babae pwede siya maging asawa ng ibang lalaki. Okay, nakukuha niyo? Can you say amen kung nasusundan niyo ako? Amen. Now, that is alright. Yan ang provision ng Deuteronomy 24. Tama? Nakuha niya, nasusundan niyo ako? Amen. Kaya lang, kapag dinivorce siya ni second husband, tapos bumalik siya sa unang asawa niya, yan ay mali. Kailan naging mali ang tama? Diba? Okay. So again, ulitin natin yung illustration ha. Okay. Original husband, yung babae, yung second husband. Dinivorce niya, napunta dun sa second husband, okay lang yan. Dinivorce ngayon siya ng second husband, babalik siya doon sa una. Sabi yan ay karumal-dumal kay Lord. This is the Old Testament setup. Tandaan nyo mga kapatid, di ba ang Supreme Court, meron tinatawag yan na itong particular decision ng korte na ginawa or binigay ng 2022 ay magsusupersede sa desisyon ng korte noon. Meron niya, alam ni Brother Jun niya. No? Kung ano yung updated, doon na susundin mo ngayon. Okay? Now, dati mga kapatid, yung hatol ng judge nandun sa aklat ng kautusan. Sino ba ang judge? The Supreme Judge is Christ. Ito yung hatol niya dati. Kaya lang mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago ng jurisprudence. Lalim. Nosebleed. Tanongin si Virgin, hindi ko alam yun. Hindi kaya, may bagong release na, anong tawag dyan? May bagong release na issue ang korte. Na, kumbaga, decision. Magpiprecede yun over sa dati. Yun. Kasi mga kapatid, kung nabuhay tayo sa law, baka maubos ang church. But by the grace of God, hindi natin kailangan mamatay dahil may isang namatay para sa atin. Now, okay, ano yung panibagong update ng Supreme Court? Tandaan nyo, ang Supreme Court may Supreme Judge. Ang Supreme Judge si Kristo. Di ba naalala nyo? Paano ba to? Ito, nahuli namin ng ilod niya eh. Ganun ba? O sige, kung sino sa inyo yung walang
walang kasalanan, siya, mga nabunga to. Natandaan yung eksena? Yung prostitute na huli yung sa adultery, in the act. Kaya lang mga kapatid, hindi siya binato. Bakit? Because it was grace that spoke. Kaya lang, not necessarily binigyan ka ng grace. Sasalaulain mo yung grace. Ano sabi ni Lord? Dahil, nasa na yung mga babato sa iyo? Umalis na po. Hindi ka nila hinatulan, hindi rin kita yung ay nahatulan. Umayo ka, pero huwag ka lang magkakasala. Is that the scripture? That's the word of God. You follow the word. Hindi ko sabi na ganito, sabi ni tatay, sabi ni nanay, sabi nung tiyuhin ko, sabi nung abogado. Huwag niyong pakinggan ang sino man tao. You follow the word. You follow the word of God, mga kapatid, dahil ito ang eternity. Huwag kayong lilihis sa kanan man o sa kaliwa. You follow the word. Kung ano pakiramdam niyo, you don't care. You follow the word. Now, ito yung magnified o yung revised. Ito na yung panibagong hatol ng korte ngayon. Okay. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo. Okay, ito na, iko-quote nila ngayon yung Deuteronomy 24 verse 1 to 4. At nagsilapit sa kanya ang mga Pariseo na siya tinutokso nila at nilang sinasabi na aayon baga sa kautusan, quoting Deuteronomy 24 1 to 4, na ihiwalay ng lalaki. Tingnan nyo yung kanilang salita. Na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat, kahit ano, bawat. Yung asawa mo, tamad magluto, hiwalay. Yung asawa mo, ayaw kang ipaglaba, ayaw kang magtimpla ng kape, hiwalay. Bawat dahilan. Kasi natukoy dito. Kasi tandaan, itong mga Pharisee, gusto nilang i-catch si Lord. Gusto nila siyang kumbaga mahuli. No? May nagsiset sila ng bitag. Sa verse 4, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula? Anong pasimula? Anong pinakasimula ng book nyo? Ng Bible? Anong simula? Genesis. Hindi nyo ba nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa panimula, buhat sa Genesis, ay sila'y nilalang ng lalaki at babae. So, walang tomboy, walang bading, walang LGBT. I'm saying this, hindi para i-condemn sila. Gusto ko natin ipakita sa kanila na pwede silang maligtas, mga kapatid. Kaya lang ito ang daan ng kaligtasan. But don't misinterpret me, kasi tandaan nyo, sa biyaya ni Lord, meron pa rin mga LGBT na maliligtas, hindi dahil sa tinanggap nila yung word, kundi si Lord nag-extend lang ng biyaya. Kasi sino ba tayo? We're not the judge. Si Lord ang judge. Now, hindi pa ganyan nabasa na ang lumalang sa kanila, buhat sa panimula, ay sila'y nilalang niya na asawa na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito ay iiwan, ito siyempre, may nanay at tatay, ito yung lalaki. May nanay at tatay, ito yung babae. Diba? Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa. Hindi kasama yung biyanan. Hindi kasama yung manugang. Ay, mali. Bayaran pala kung ako yung babae, kung ako yung lalaki, yung biyanan ko, yung mga in-laws ko, diba? Yung mga parents. Okay. Makikisama siya sa kanyang asawa. Anong basic na tinuturo niya? Pag nagpakasal kayo, tumayo kayo sa inyong sarili paa. Alam nga namang, nagkasawa ka, nabuntis ka, wala akong pabiling diaper, pengin tulong. Mamamatay yung nanay mo sa'yo sa konsumisyon. Papakasal-kasal ka, hindi mo na makayang. O diba? Nakukuha nyo? Ano sabi? Hiwalay yung lalaki doon sa kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa
At ang dalawa ay magiging isang laman. Ibig sabihin, yung katawan ng lalaki, itong katawan ko na to, pag-aari na to ng asawa ko. At yung katawan ng asawa ko, pag-aari ko din. At tawag niya sa kanon, pagkatapos ng kasal, conjugal property. Kaya, akin lang ang asawa ko. Diba? Ako naman ay pag-aari lang din ng misis ko. No, kaya no wonder, pag mahal na mahal ka ng asawa mo, ayaw niya na mahulog sa mga bagay-bagay. Ang tawag diyan, cadena di amor. Parang kang pinaghihigpitan, kaya lang mahal ka kasi niya eh. Kasi kung hindi ka niya mahal, hindi sige, lumarga ka. Bahala ka sa buhay mo, mamatay ka na. Diba? Sabi, kaya pinaghihigpit na kayo ng asawa niyo kasi mahal kayo ng asawa niyo. Nakuha niyo mga kapatid. Ano sabi? Keep thy heart with all diligence, for out of the heart comes issues of life. Diba? Basic pa lang tumakapit ang tunan. Pag nag-asawa kayo, mga young people, siguraduhin nyo na kaya nyo tumayo sa sarili nyo mga paa. Na hindi pwedeng ano, kasi nangyayari sa atin kasi sanay tayo sa mentality ng extended family. Alam nyo yon? Yung anak mo, nagkaasawa na, nagkaanak na, nasa bahay pa rin. O, anong nangyayari ngayon? Wala ka ng trabaho, si lalaki, wala ng trabaho, wala pagkain. Matay na yun. Ano nangyayari? Pa? Wala, gutom na kami pa eh. Siyempre, ano magagawa ng nanay? Ano magagawa ng tatay? Matitiis mo ba? Ano mangyayari? Sige na nga. Magkakautang-utang yung tatay mo dahil sa'yo. Kasi mahal ka nila eh. Sino makakatag lalo pag nanay, hindi nyo kayang tawaran na pagmamahal ng nanay. Kahit walang-wala na yan, mangungutang para sa inyo. Diba? So, mga kapatid, at ito pa, isang bagay. Halimbawa, nagpakasal na kayo. Wala pa kayong perang sapat para sa titirahan nyo. Kaya na sinasabi ng scripture, dapat humiwalay kayo eh. Humiwalay kayo, huwag kayong mas sa mga magulang nyo. Kasi it shows na kaya nyo na. Now, kung halimbawa talagang walang hindi kaya, iwasan nyo talaga, ito hindi naman lahat, iwasan nyo, natitira kayo doon sa bahay nung babae. Bawa, lalaki ka, mag-asawa kayo, titira kayo doon sa puder, doon sa home court ng nanay at tatay ng babae. Makikipabayan kayo doon. Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kasi bakit? Anong logic doon? Bakit gano'n ang payo mo? Kasi, kaninong home court yun? Sa'yo o sa misis mo? Sa misis mo, di ba? Naiintindihan nyo sa misis nyo yung home court eh. Eh, syempre, nakikita ni father-in-law, nakikita ni mother-in-law. Uy, basa mo yan. Bakit? Basa mo yan. Nakagalit si papa. Kasi mabukas ka ng magsahay ko. Ano nangyayari? Si babae, hindi naman lahat. No. Hindi naman lahat. Kaya kadalasan, kung nasaan nakahilig ang puno, doon ito bumabagsak. Ano mangyayari ngayon? Si babae, ito dominate ka. Bakit? Nandun kasi sa home court ng sister. Nakuha nyo ba? Kaya nga dapat humiwalay. Nakukuha nyo yung concept. Huwag kayong kakagat ng higit sa kaya nyong umuyain. Timbangin nyo kung talagang kaya nyo na mag-asawa. Kasi mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nung nag-asawa kami, yung misis ko taga-Pangasinan, what I did, humiwalay kami. Kasi tandaan, it's a nature of a woman, hindi naman lahat ng babae, pero yung talagang napasakit na sa Holy Ghost, magpapasakop sa lalaki kahit anong mangyari. Pero meron pang human element eh. Kaya common sa babae na magiging dominante kapag nasa home court. Na sana hindi dapat ikaw gumagawa, mapipilitan kang gawin. Sige, sumbok kita kay mama, sumbok kita papa.
Bakit? Home court po kasi, hindi home court kasi ng mga ano yun, ng babae yan eh. O, di ba? Kaya pag nandun kayo sa sarili yung home court, ikaw ang masusunod kasi ikaw ang lalaki. No? Kung baga, huwag niyong pairalin yung, sino ba rin dito? Ikaw. Eto yun yung nagpapakain si Leon. Pag ginutom yung Leon, matay. Ano mangyayari? Kasi pinahintulutan nyo yung babae na mag-feed sa inyo. Kayo yung Leon eh. Pag nakagupit kayo ng trainer nyo, suko kayo Leon. Yes, dear. Sige na lang. Mahal kita, sige, yes, dear. Nawawala kayo sa inyong posisyon, mga brothers. Kapag nawala kayo, yung asawa niyo mawawala rin yung posisyon. Kasi dapat ganito kayo, brothers. Ang mangyayari, ganito. Anong tawag niyo dyan? In the wrong place, at the wrong time. Nakuha yung sabihin. Basic pa lang yan, mga kapatid. Ilang slide pa lang yan. Okay. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. Kasi mga kapatid, pag doon kayo sa poder ng magulang nyo, iwalay mo na yan. Walang silbi naman, hindi magkatrabaho yan. Iwalay mo na yan. Hindi manililigo, bago-bago yan. Ano nangyayari? Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. Ito ang dapat masunod. Is this the Word of God? Amen. You go back to the Word. Yan ang Word of God. Now, may tanong ako sa inyo. Nakikita niyo dyan, Barteteng? Okay, tanong. Kung ang isang babae ay mag-asawa na, yung babae nag-asawa na, sino na ang kanyang ulo o head at dapat pagpasakupan? Nag-asawa na yung babae, di ba? Sino na ang kanyang ulo o head na dapat nang pagpasakupan? Balik tayo sa word. Ano yung sinasabi ng word? Hindi sinasabi ng abogado, hindi sinasabi ng kung sino-sino, hindi sinasabi ng mayor, hindi sinasabi ng kung sino mapari dyan. Balikan nyo yung word. Ano yung sinasabi ng word? Sino dapat magpasakupan kapag yung babae nag-asawa na? Magulang niya pa rin ba? Ephesians 5:22. Pakibasa nga mga sisters. 1, 2, 3. Basa. Parang hina. Pakilakasan ko. Kung sabay-sabay. 1, 2, 3. Basa. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. Sabi, mga asawang babae, kayo magpapasubmit sa inyong mga magulang. May basa ko? Sa magulang ba? As to your husbands as unto the Lord. Isa pa. Basa, sisters. 1, 2, 3, go! For the husband is the head of the wife. Yun. Tapos, Even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the Lord. klaro ba? Talaga? Parang galing sa inyo yung mga sagot nyo. My God! Isa pa. Okay. Basa. 1, 2, 3, go. Therefore, as the church is subject unto Christ, so the wives is their own husbands in everything. In something? In something? In everything. Ano kasama sa everything? Lahat. Diba? Hindi, ako ba nagsabi nun? Si Mayor ba nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Word of God. Believer ba kayo ng Word? Amen. You follow the Word. Kung si Brother Arnel, mangaral ng iba sa inyo, maliba sa kung ano nakasulat, ako'y matakwil. You follow the Word of God. Dahil ang asawa niyo ay si Kristo. Okay? O sige, punta tayo dito. Wait lang kayo mga lalaki. Kaya nyo, kala nyo sila lang. Kayo rin, meron din. Paghintay kayo, Google Painting kayo ng Word of God. Yari tayo mga lalaki dito mamaya. Kapag ang babae ay single pa,
O wala pang asawa, single, parang utol lang, di ba? Siya ay subject pa sa kanyang mga magulang. Kaya nga anong scripture? Igalang mo ang iyong ama at ina. Dahil sa ganito, merong pangako ng buhay, di ba? Tatagalin yung buhay mo, sabi ng scripture, di ba? So kapag hindi ka pa nag-asawa, ang may jurisdiction pa sa'yo yung mga magulang mo. Di ba? Okay, malinaw ba? Talaga. Tingnan natin. Subalit, kapag siya'y nakapag-asawa na siya ay subject o dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki. Is that the word? Baka mali ako mga kapatid, you correct me, baka mali yung sinasabi ko. Is that the word of God? Can you say amen to that? Amen. Okay. Now, okay, Matthew chapter 19, verse 5. At bakit? Makita niyo mga kapatid, ito yun sa tayong gagaling. At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa ng dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga kung binata ka pa, ang hiling mo sa mga rides, alam niyo yung rides? Nandito ka San Miguel, pupunta kayo doon sa bato, magra-rides kayo. Pag nag-asawa ka, intindihin mo muna yung mga anak mo at asawa mo kung may pagkain ba. Alam mo, alis ka ng alis, evangelize ka ng evangelize. Wala mong matay magkidok na pamilya mo gutom. Unahin natin ang ating sarili. Kinakatili dapat. Because charity begins with your friends. Bago ka magbigay sa iba, ibigay mo muna sa bayan mo. Tama ba ako? Amen. Diba? Alam mo, bibigyan mo ibang tao, sabihin yung sarili mo sa bahayan gutom. Ano mangyayari sa kanila? Ano kasi Superman, si Wonder Woman, hindi ganun ang buhay mga kapatid. Kaya naiintindihan niya rin yung reality ng mga bagay-bagay. Kaya tinuturuan tayo ng word. Now, ito na. Teka, ito naman pa. Ito lang kasi ganito. Gulpi yung babae nagulpi Ito naman ang para sa lalaki para hindi unfair. Ilan yung pinasa nyo? 3. Sige. Dapat patas lang, di ba? Dapat 3 sa inyo, 3 rin sa kanila, sa amin. Sige. Ephesians 5:25. Basa mga lalaki. 1, 2, 3. Husbands, love your wives, even as Christ was to love the church and give himself for it. Ayan na. Gaano nyo ginagawa to? Gaano natin ginagawa to mga kapatid? Ginagawa ba natin to? Yes. Tandaan nyo mga kapatid, when ang minister preaches, nakaturo yung 2 sa inyo. Yung 3, kanino nakaturo? Sa akin, di ba? Ako din mga kapatid, kailangan mag-i-example ako nito. Nakuha nyo? Kaya kasi nasabi ko sa inyo, kapag ka nagkaaway, hindi kayo magpakumbaba ng misis nyo, kayo magpakumbaba. Bakit? Christ loves the church. Dapat ganun din ang lalaki. Para magkaayos kayo, ikaw ang gumawa nun, ikaw ang magpakumbaba. Hindi ba dapat ganun? Kasi si Kristo yun ang pakumbaba kahit makasalanan tayo Dapat ganun mga kapatid. Alam niyo kung saan ako nanggagaling? It's the Word of God. Isa pa. Okay. 1 Peter chapter 3 verse 7. Mga lalaki, basa. Likewise, the husbands dwell with them according to knowledge. Pause tayo saglit. Kilala mo yung asawa mo. Kilala mo yung babae pinakasalan mo at iyak-iyakan mo sa altar, di ba? Kilala mo kung anong ugali niya, ganito ganyan. Di ba? Yung asawa mo, alam mo, hindi ka pwedeng ilan ba lang yung people dito? Pakisarado nyo muna yung mga mata nyo at tenga nyo ha. Pag-usapan matanda lang to. Di ba? May mga babae,
ayaw nyong makikipag-intimate relationship yung, you know what I mean? Yung asawa yung lalaki sa inyo, hindi kayo naliligo. Di ba? May ganon. Sino ganon sa inyo mga sister? Di ba? Siyempre, maligo ka muna. Tabi-tabi ka sa akin, hindi ka naliligo. Isa sa mga kahinaan, kung yan ang palagay mong makakapagpagpainan ng inyong pagsasama, di gawin mo, brother. Ano pa? Yung asawa mo, kapag nakita ka nakahilata lagi buong araw, na-high blood, intindihin mo siya. Kasi mga kapatid, ang babae, kapag nakita niyo yung asawa niyo, walang ginagawa, na-high blood yan. Pag na-high blood yan, bumibilis yung takbo ng bibig niyan. Kahit hindi na nag-iisip, anong mabili? Pare-pare sa akin, anak mo, ano nangyari mga kapatid? Bakit? May problema yung lalaki. Alam mo na yung asawa mo, gusto niya, tuwan-tuwa siya, naghuhugas ka ng plato, nagtatrabaho ka, di gawin mo gano'n, gawin mo. Pag wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho. Kung di man, umanap ka ng pagkakalitaan mo. Kailangan mo pa i-memorize yun. Basic yun mga kapatid. Tama ba ako mali? Sabi, dwell with them according to knowledge. No? Kapag yung asawa mong babae ayaw na sinisigawan siya, iwasan mo yon. Kasi alam mo, mahahigh blood yung asawa mong babae, iiba yung mood. Tama? So hindi lang namin pasakong dito niya, ako lalaki. Ang tanong, ito, ginagawa ba natin? Sabi ko sa inyo ang ganda ng topic natin Okay. Sabi dito, giving honor unto the wife. I-honor mo yung asawang babae. Bakit? As unto the weaker vessel. Kung ikaw matampuhin, brother, malamang yung misis mo mas matampuhin kaysa sa'yo. Bakit? Weaker vessel sa kasi. Na kapag may nabanggit kang salita na masakit, ito, experience lang mga brother. Huwag niyong pakakawalan yung pinagbabawal na technique pag nag-aaway. Alam niyo kung ano yung pinagbabawal na technique kung nag-aaway kayo? Never yung sasabihin kasi nung ginamit ko to, mukhang talo ko. Alam niyo yun? Alam niyo pinagbabawal na technique? Sige, maghiwalay tayo. Huwag mo nga hamunin ang gano'n ng babae. Tama mo mga sister. Yan. Kasi yung mga yan, kahit weaker vessel yan, minsan, pag yan natuto, yari ka. Ikaw ngayon ang maghahabol dyan. Never use the pinagbabawal na technique. No? Sabi mo mga kapatid, hindi kayo magkasundo. Brother, ikaw ang magpakumbaba, ikaw ang manuyo, magkaayos kayo. Tandaan nyo, kung sino yung naunang magpakumbaba, siya yung panalo. Ang hirap, diba? Kasi mga ganito yan yung lalaki, kung ilalagay natin sa encyclopedia, ganyan lang sila kakapal na na libro. Ito pala mga sisters, ganito kami mga lalaki. Minsan mas gusto talaga namin ka-fellowship mga lalaki. No? Kasi may mga topic kami pinag-uusapan na hindi kayo makaka-relate. Tsaka minsan gusto namin, baka pag mapag-isa kami, nag-iisip-isip kami na gano'n, dito ganyan. Kaya minsan nakala nyo, parang tamad kami na ayaw na magtrabaho. Kaya lang minsan, nag-iisip kayo, gagawin ko para sa pamilya ko, ganyan. Bago pa kayo mag-alala mga sister, nag-aalala na kami. Kasi obligasyon ng lalaki yun Nag-iisip na kami. Siyempre, mga ganong bagay. Ngayon, ang problema, ang babae, iba ang basa dyan. Kung kami mga lalaki, minsan, tignan si Barbana, ano ginagawa? O kaya, mahilig kami sa sa parang wala kaming ginagawa, yung parang blankong isip mo na Tapos nag-uusapan, ito ganyan. Ito nangyayari sa bahay to. Yung asawa mo at daldal, dahil kinikwet, ano ganito, ito nangyari, ito yung sabihin, ito ganyan. Ako si boss namin, si Leonor, Briones, ganyan. Yung lalaki. Okay.
Mas maraming sinasabi kasi ang babae kaysa lalaki. So yung lalaki mga kapatid, gusto lang namin ng konting katahimikan sa bahay. Kasi kapag yung babae nagsimulang ma-high blood at bumilis yung takbo, naging kwarta yung bibig, hindi na nagpremera, kwarta ka agad. Pumuputok yung motor. At ito pa, huwag na huwag yung babae. Isa pa sa mga pinagbabawal na technique na never natin gagamitin mga kapatid. Sana hindi kita pinakasalan. Pak! Ang sakit niyan! Ah, ganun ba? O sige. Yan, yan. Isa kami. Bakit? Bakit? Binintao mo yung pinagbabawal na technique. Never mong gagamitin yun. Patay ka sa asawa mo. Kasi ang babae nga, ano sabi? Ano sabi ng kulay asul? Weaker vessel. Ganon sila. Yung lalaki, ganito lang yan sa encyclopedia ng kapal. Diyos ko, ang babae, ganito. Minsan, ay, darling, magra-rides lang kami, ha? Sige, rides ka. Sige, rides ka. Pag gano'n yung patakot ka na. Tanggalin mo na yung gadgets mo. Tumulong ka na sa bahay. Alam mo na ibig sabihin nun. Alam mo na ibig sabihin nun. Pagbalik mo, kumain ka na din. Kumain ka na. Wala kayo magiging masama, di ba? Nagpaalam ka naman. Ang sabi mo, mag-rides kami, ha? Sige, mag-rides kayo. Pag gano'n na sagot, mag-isip-isip ka na. Kasi may kakaiba sila. Tandaan nyo, may ibang nature ng babae. Iba yung timplada ni Lord sa lalaki. Iba yung timplada ni Lord sa babae. Kami mga lalaki, pag sinabi namin na gano'n, gano'n yun. Ang babae, yung oo niya, hindi. Yun ang nagiging problema. Totoo yun, mga kapatid. Fellowship lang kami, ha? Sige. Gusto mo, dali mo na itong kape. Wala, gusto mo yung gamit doon. Pag narinig mo na yun, Brad, mission abort. Huwag mo na. Next time na lang, may gagawin mo pala kami ni Mrs. Alam nyo na bakit? Kasi kahit lalaki ganito lang kami, yung babae ganito. Hindi mo maintindihan. Kasi sa lahat ng nilikanan Diyos, ang babae yung pinaka-complex. Tingnan nyo, ang lalaki kami. Wala. Ganito na kayo pumorba. Yung babae, ang daming kailangan. May ilalagay dito, may ilalagay dito. Diyos ko, may babawasin dito. May babawasin dito. Lahat na lang. Nakita nyo, mga kapatid, may mga bagay-bagay na gano'n. Diba? Ano sabi? Dwell with them according to knowledge. Kapag yung asawa mo, gusto ka laging mabango ka, gusto niya laging guwapo ka, di maligo ka, pag magwapo ka, yun ang gusto niya eh. Diba? Kasi pag yung asawa mo, hindi naman gusto tapos, hindi ka naman naliligo, hindi mo na inaayos yung sarili mo, porque nakuha mo na siya, ano mangyayari sa'yo? Hindi mainam ang gabi. Pagkatapos ng pagkain, doon ka sa labas ng kulambo. Nakuha niyo mga kapatid. Mabaka ako na naka-experience nun. Malinaw ba? Pangilan na yan mga sisters, sila na yung balot sa lalaki. Pangalawa, kasi pangatlo tayo. Husbands, ako guilty ako dito mga kapatid. Kasi normal yun sa lalaki talaga na kapag hindi mo maintindihan yung misis mo, ito nangyayari. Guilty ako nun. Hindi ako hipokrito. Kasi nandito pa tayo sa laman eh. Ito ang kailangan natin i-overcome. Husbands, love your wives and be not bitter against them. Bakit? Yan ang nangyayari mga kapatid. Tahimik ka lang. 1,000, 1 tuwa yung sinabi niya sa iyo. Yung mga lalaki, kaya mas madalas tinan nyo yung statistics, mas nakaka-high blood karamihan na lalaki isa babae. Bakit? Kasi kami, kahit sa anong talak ng misis namin, tahimik na lang kami. Pero deep inside, it hurts. Masakit yun. Wala kang kwenta sa ako, ganyan. Parang tayo sa mga anak mo, sila. Kala nyo okay lang yun? Nasasaktan din kami.
Tao din kami. Kaya nga, ang nagiging problema niyan, tinan niya, yung babae pagkasabi ng lahat ng bagay, okay na ulit siya. Bumalik ka ulit sa primera yung motor. Ang problema, yung asawa mo lalaki, siya nang tatanong. Kaya ang gagawin niya, lalabas, aalis. Bakit? Kasi naging bitter na. Ang dami mo kasing sinabi. So, di ba? Yan ang problema ng may asawa. Mga young people, alam nyo na. O, di ba? Ito pa problema. Problema may sinasabi. Didiscourage mo niya, tayo yung mag-asawa, Brad. Kapag dalaga pa yan, pag dalaga pa yan, common yan, ito mga maniligaw sa babae na dalaga pa. Hindi ko maintindihan ng babae. Sabi para nga silang ganyan eh. Isang shampoo, isang sabon, isang banyo, maluwag naman. Haabot ng isang oras. Hindi ko alam kung sinasya ko bawat hiblado. Di ba? Ang tagal. Kahinaan yon, mga sister, pero yun eh, pwede maging problema nyo. Kasi dapat maaga kayo sa church. Pag alam nyo na alas 9 gawain, alas 5 pa lang gumising na kayo, mag-shampoo na kayo, isang oras. Di ba walang problema? Agahan nyo. Kasi tinan nyo, pag nag-asawa na yan, yung asawa ko, ganun eh. Nung nag-asawa na, ang bilis lang maligo kasi may anak na kami. Ilan pag nag-iiyak, mabilis ang kumilos. Gusto nyo bumilis yung pagkilos ng anak nyo, mga kapatid, pag-asawa nyo. Ganun yun. Diba? Husbands, love your wives, and be not bitter against them. Tulungan tayo ng Panginoon dito, mga brothers. No? Ang bilis ng oras. Okay. Ito. Sinabi nila sa kanya, bakit nga pinagmutos ni Moses na magbigay ng kasulatan sa paghihiwalay? Bill of divorcement, Deuteronomy 24 verse 1 to 4. Bakit nga? Bakit siya nagbigay ng kautosan na gano'n si Moses? Na ihiwalay yung babae. Sinabi niya sa kanila, dahil sa, anong dahilan? Dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinaubaya. Anong pinaubaya? Permissive will. Hindi sa perfect will. Ipinaubaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ng inyong asawa. Tatapwat, buhat sa simula. Ano yung simula? Sa Genesis ay hindi gayon. Sa katigasan ng puso ng tao, sinabihan mo na huwag mag-asawa ng unbeliever, sige pa rin. Sa katigasan ng iyong puso, kasi mahal na mahal ko po talaga siya. Hindi ko talaga kayang mabuhay na wala sa kasi. Pagka nag-asawa na kayo, ginugulpi ka na, maiintindihan mo si Banda na bakit nag-preach ng ganon. Di ba? Nung Santong Merkulis, sinalustate ko. Mga sisters, kung pwede lang, no? Naway sana, makinig muna kayo sa magulang nyo, lalo kung believer ang magulang nyo. Kung pwede, magtapos muna kayo ng pag-aaral. Karoon kayo na mainom na trabaho, then saka kayo mag-asawa. Bakit? Kapag may trabaho kayo, yung mga lalaki na may trabaho din, maliban na lang kung nakapagdisinado sa'yo tambay. Sige, napapasok na ako. Diba? Siyempre, kapag may trabaho ka pala, makalalapit din sa'yo, yung may trabaho din. May hiya din yan eh. Diba? So, sabihin, kung pwede, kasi alam niyo dapat na marrying age ng babae. Dapat mga 25 pataas. No? Huwag niyo mapaabuti ng 40, baka hindi na mga anak. Baka lang, kasi pagka kiniloob ni Lord, 50 nga may nanganganak pa eh, 60. No? Pero, mag-aasawa kayo, siguraduhin niyo muna na kayo established na rin sa buhay. Para hindi na rin kayo aasa sa inyong nanay. Nakuha niyo? Practical na practical, di ba? Hindi natin kailangan pag-usapan yung 14 seals at yung changing of the soul. Ito ang pag-usapan natin, basic. Kasi marami sumasablay dito eh. Kahit anong gandang na paliwanag mo sa mga yan, pag hindi ko nakita sa'yo to, wala, sorry. Mas kailangan ko to. Sundan nyo ang Word of God dahil ito ang
buhay, Panginoon, mga kapatid. So makinig kayo maigi. Pagka sinabi, huwag kayo mag-asawa ng unbeliever, huwag kayo mag-asawa ng unbeliever. Basic yun eh. Okay? Okay, sabi dyan, dahil sa katigasan ng inyong puso ay pinaubaya sa inyo ni Moses na inyong hiwalayan ng inyong asawa at ang buhat sa pasimula, na hindi kayo, ano yung panimula? Diba? Okay? Tinan mo yung sabi ni Lord. And He said unto them, sabi nito sa mga Pharisee, whosoever shall put away his wife, ihiwalay niya yung asawa, and marry another, ihiwalay ng lalaki yung kanyang asawa, at mag-aasawa siya ng iba, anong tawag sa kanya? Committing adultery against her. Tama ba? Okay, that's Mark 10:11. Tanong, in every rule, di ba? In every general rule, there is always an exception. Is there an exception to that? May exception ba yan? Kailangan natin, kaya mga kapatid, huwag kayong magpapasok kung hindi nyo alam i-break ang word. Dadalhin nyo ang tao sa pagkalito. Dadalhin nyo ang tao sa pag-discuss yung mga kapatid. Kaya kung hindi kayo tinawag sa pulpito, kahit may pera pa kayo, huwag kayong mag-preach. Kasi dadalhin nyo sa kapahamakan ang buhay ng mga tao. Kailangan alam nyo, yung breaking tama kasi tama yung kaloob, tama yung ministrong ginagamit talagang may kaloob siya na ganon at tinawag siya para ganon. Kayo ba magpapagamot kayo sa ano? Sa imbalsamador? Sa kayo lalapit, imbalsamador o sa doktor? Sa doktor! Diba eh, problema sa message, ang dami imbalsamador eh. Mali ito, tanggalin natin to, tanggalin to, tanggalin to. Ano nangyari sa iglesia? Patay! O kapag yung nasa harap nyo nagtuturo, kapag yung doktor ay nasa harap nyo, ano gagawin? O ito, may mali ka, diagnose muna natin si Sate, anong problema, gito ganyan. Ito problema mo, okay, bisitahan kita ha, ito gawin mo, pasakot ka sa asawa mo, ikaw naman, ang problema mo kasi ganito ganyan, ikaw naman, ang gawin mo, ginawaan mo naman asawa mo. Yun, yung doktor na prescribe after na ma-diagnose yung problema. O sa Matthew 19, verse 9, ano yung exception? Diba? Kasi yung sabi kanina, whosoever shall put away his wife and marry another committed adultery against her. Ang tanong dyan, may exception ba yan? Sa Matthew 19, verse 9, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, sino man sa inyo na ihihiwalay nyo ang inyong asawang babae, may exception? May exception ba? Except it be for fornication. Alam mo, yung asawa mo, hindi siya naging tapat sa'yo. Pwede mo siyang ihiwalay. Is that the word? That's the word of God. O kaya naman, tandaan nyo, pag kinakasal kayo, sa pamamanikan at sa pag kinakasal kayo, dapat yan in good faith. Halimbawa, may nangyari sa iyo at saka doon sa dati mong boyfriend, hindi ka na virgin. Kailangan ipagtapat mo yan sa asawa mo. Bakit? Dapat in good faith. Bakit mga kapatid? Relationship is based on trust. Kaya kailangan i-confess mo sa asawa mo, mahal mo ba ako kahit ganito ganyan na hindi. Pasensya na kung kailangan sabihin ko itong mga bagay na to. Minsan kailangan mong sumuong sa impyerno para madala kayo sa mas makalangit na layunin, mga kapatid. Kailangan mong sabihin sa asawa mo yon, kahit kung mahal ka pa niya talaga, wala siyang pakialam. Sabi nga ni Sharon Coleta, maging sino ka man. Bakit? Kasi mahal ka niya eh. Wala, kalimutan mo na yun. Basta mahal na mahal kita. Kung ano, tapos na yun. In good faith. Hindi mo sinabi, tapos natuklasan ng asawa mo, tandaan nyo, hindi bulag ang Diyos. Walang lihim na hindi nabubunyag. Hindi mo sinabi sa asawa mo, tapos nalaman ng asawa mo, dahil kay Marifel at kay Marites, na ikaw pala ay hindi na virgin dahil may nangyari pa sa boyfriend mo, hindi mo sinabi dun sa mapapangasawa mo. Alam mo, pwede kang i-divorce ng asawa mo dyan. Is that the word? Except, kaya mga kapatid, maging tapat ka.
Kaya nga sino, anong hinihintay? Anong hinihintay sa atin? Confess your faults. 1, 2. Another. Is it the Word of God? It's the Word of God. Maging tapat ka. Ama, talaga bang mahal mo kasi ganito ganyan. Dear, break it ko na. Sige, break ko na sa'yo kasi nung ganito, may nangyari sa amin. Mahal pa ako. Pag ayaw niya na, at least you did your part. O di ba, di wala kayong problema. Eh, tinanggap ka pa rin niya, di matulang na. Kasi ang pag-ibig ay ulam. Misa nga, ewan ko, hindi ko maintindihan eh. Ang gwapo-gwapo ng lalaki. Tapos yung babae, hindi naman ganun kagandahan. Paano na in love to? O kaya, balik na rin natin, ang pangit-pangit ng lalaki, yung babae parang mga pang Miss Universe ang datingan, paano nahulog to? Talagang hindi ko maintindihan. Miracle ang tawag dyan. Di ba? Eh, ito mas matinding meno. Na. Okay, and I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication. Didivorce mo siya dahil tamad siya maghugas ng plato, ganito ganyan. Didivorce mo siya dahil ayaw niyang napaka-barubal sa bahay, barubal, matumi sa bahay. O dahil masyado siyang stricto sa mga anak niya, didivorce mo siya. Wrong! Sabi doon, except for fornication. Kinaliwa ka ng misis mo, ground yun. O kaya, kinasal kayo, bago kayo kinasal, hindi niya pinagtapat sa'yo, ground yun. And shall marry another. Kung hindi nasunod to, itong exception na to, nag-asawa ka ng iba na hindi naman talaga yan ang cause. Anong siya ka guilty? Adultery. Tandaan nyo, message believers tayo, mga kapatid. Hindi kayo katoliko, hindi kayo ano-ano, mga kapatid. Iyon ang pinagkaiba natin. Kaya kung palagay mo, pare-pare sa mga simbahan na yan. Kung ganyan ang paningin mo, mag-pray ka kay Lord. Baka hindi pa nahahayag sa iyo ang mga bagay-bagay. Tandaan nyo, si Lord naghahanap ng mas malalim na buhay. And shall marry another committed adultery. And whoso marrieth her, yung hiniwalay niya. Tika, parang hindi na nag-a-apply yung Deuteronomy chapter 22 verse 1 to 4. Kasi nga kapag may bagong desisyon ng korte, isusupersede niya. Kasi isusupersede, papatong na siya doon, magiging over na siya sa dating desisyon. Hindi na tayo under Old Testament ngayon. Meron na tayong New Testament. And we live sa New Testament, mga kapatid. Whoso marrieth her, which is put away, that commit adultery. Sa Matthew 12, now, this is, yung kanina ha, pag lalaki yun. Ito, pag lalaki ito. Now, ito. And if a woman shall put away her husband, hindi ba yung asawa niya, tamad, ayaw magtrabaho lahat, tapos nagpakasal siya sa iba, sino nag-adultery? Sino nag-adultery? She committed adultery. At dahil dyan, kapag ginawa ng babae ito, pwedeng gamitin niya ng lalaki, dito. Nakuha nyo? Bakit parang gano'n, parang unfair? Balik kayo sa Genesis. Because in the beginning, it wasn't so. Okay. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa kanyang asawa for rich or for poor, in sickness and in health. Diba? Till death do us part. Samantalang ito'y nabubuhay. Datapwat kung asawa'y matepok, matay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. Pagpatay na yung asawa mo, pwede ka na mag-asawa ulit. Nakuha nyo? Nakuha nyo po ba, mga brothers at mga sisters? Pwede ka lang mag-asawa kapag tepok na yung asawa mo. Kaya nga, kung samantalang nabubuhay yung asawa, buhay pa asawa mo,
siya'y makikisama sa ibang lalaki. Tandaan nyo, sana hindi nyo narinig itong message na to. May responsibilidad kayo. Kaya na kung samantalang nabubuhay ang asawa, siya'y makikisama sa ibang lalaki, siya'y tatawagin mga nalunya. Tatapat kung mamatay ang asawa, ay laya na siya sa kautusan. Ano pa siya hindi na mga ngalunya. Bagaman siya makisama sa ibang lalaki. Gama, namatay na yung asawa niya, hindi magpakasal siya sa iba. Walang problema doon. Patay na yung asawa mo eh. Tandaan niyo, may pangangailangan tayo bilang tao. Alam niyo yung ibig sabihin, mga sisters, mga brothers. Diba, nalulungkot din kayo minsan eh. Alam mo yung sabihin, nalulungkot. Dinibreakdown ko sa parang na hindi madidisgrasya yung pag-iisip yung mga people natin. Kung may iniisip nila. Okay. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya. Kanino mang ibig niya. Kumbaga, kala niya, pumatay asawa niya, hindi na ako magmamahal pang uli, ikaw na lang magmamahal. Kung isa nakakapagsabi tayo ng gano'n eh. Diba? Kasi tao lang. Pero, pag dumating ka tayo, may kumantok at ang puso mo nabuksan ulit, para lang sa'yo, ako'y iibig pang ulit. Totoo naman, di ba? Kaya lang, sa kanino mag-ibig niya, basahin nyo yung kulay pula. Sa kalooban lamang ng Panginoon. Hindi sa kung anong, kahit nag-believer, papakasalan mo dahil may pera. No, sir. Yung sumusunod, kapag believer ka, believer din dapat naman mga asawa mo. Huwag ka mag-compromise. Kanina ba sinasabi ko, mga kapatid? Ano ba ang kalooban ni Lord? Huwag ka makikipamatok sa hindi pananampalataya. Ganun ko simple, di ba? Kung mag-asawa, mag-asawa mo, hindi wow. Mag-asawa ka ng panibago, pero dapat believer. Bakit? May anak ka eh, sa kanila. May anak sa namatay mo asawa, ano mangyayari ngayon? Eh, ang believer yun ng pang-asawa mo, palagay mo, madadala mo sa church yan? Palagay mo, aasikasuhin ng maayos yung mga anak mo niyan? Hindi re-rape ng mga anak mo niyan? Yan, believer yan eh. Nakukuha niyong punto? This is a strong pulpit, mga kapatid. It's not just about doctrine. Kasi buhay yan nakasalalay dito. Okay. Tingnan na, tatawid natin sa quote. Jesus, when he came, he said, Moses, because of the hardness of your heart, dahil sa katigasan ng inyong puso, suffered you a divorce. Sige, pinahintulutan na lang ni Moses yung divorce from your wife. But it wasn't so from the beginning. Hindi ganun sa panimula. Now we find out they took the commandments of God and made them non-effect. Kaya yung word of God, walang buhay na. Kasi mali na yung ginawa eh. Kaya sabi niya, ang gusto ko ay habag, hindi hain. Kasi mga mali na, ano nga na yung ginagawa nila, oh. Now, it wasn't so from the beginning. Ibig sabihin, hindi pala talaga kalooban ni Lord ang divorce sa panimula pa lang. Kasi nga ang pinagsama ng Diyos ay wag paghiwalayin ng tao. Kung ang nanay mo, ang tatay mo, ang lola mo, ang lela mong panot, payuhang ka. Hiwalayan mo na yan kasi walang kwenta yung asawa mo. Huwag mong susundin. You follow the word. Amen. Bakit po? Ito ang buhay. Mapapahama ka dyan. Sundan mo ang salita ng Diyos. Yung divorce was never the perfect will of God. Permissive will yan. Pag pumasok kayo sa permissive will, aani kayo ng sangkaterbang problema. Para kayong kumuha ng bato at inyong pinokpok sa ulo nyo. Tandaan nyo, kayo din ang magsusuot ng mga damit nyo. Nakuha nyo mga kapatid? Now, para maintindihan natin ng mas maigi, kailangan balikan natin ang panimula. Ano ba ang nasa panimula?
1 Timothy chapter 2 verse 12. Bakit bumalik ka sa Timothy? Ayaw mo panimula. Kasi babalik sa panimula ang Timothy. But I suffer not a woman to teach. Kaya hindi tayo naniniwala sa woman preacher at sa woman MC at woman exhorter. Pwede yung babae, pwede mag-open ng projector o tumugtog na instrumento, but not a preacher. I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man. This is in the context of the church. But to be in silence. Bakit ganun ang sabi? But to be in silence? Kasi nga ang babae, normal sa kanila na ganito. Alam niyo yun, masarap patay si ilaw. Ano yung sabihin? Normal sa kanila to. Kaya, but to be in silence. Although, kung titira ko talaga, mas magaling magsalita ang mga babae. Talagang minsan, sobrang emotion ng babae. Talagang, kahit gaano ka-emotional yan, I don't care. But the word says, I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over man. Diba? Kapag ba yung babae nag-preach, hindi ba siya nagtuturo? Nagtuturo siya, di ba? Kapag ba yung babae ay nagsosong lead, hindi ba siya nag-usurp ng authority over man? Di ba? Are you still message believers? Are you still Bible believers? Ano ang ating absolute? Bible. Babalik tayo sa panimula ngayon. Ano yung panimula? For Adam was first formed. Si Adam muna yung unang nagawa, naihulma. Form kasi is parang naihulma eh. Then Eve. So, una si Adan, na lumabas, sumunod si Eve. Okay, tingnan niyo yung sabi ni Brother Branham. Adam had been made in the image of God. He was a son of God. A son of God cannot be tempted and fall. That would be impossible. Kasi original creation si Adan eh. So God took a byproduct. Sino yung byproduct? Yung babae. Anong byproduct? Kasi mga kapag sinabi yung byproduct, halimbawa, yung original product ng bigas. Hindi ba yung arena ng bigas ay byproduct ng bigas? Ganun din, kaya nga yung arena, weaker vessel na siya ng original product. Kaya nga ang babae, weaker vessel. Pwedeng matukso ang babae, pwedeng mas mahina siya kumpara sa lalaki. So God took a byproduct, ang babae, byproduct ng saan sa kinuha? Sa tadyang, di ba? Isa siyang byproduct ni Adan. Of man to cause the ano daw? Tingnan mo na, baka naman mali tayo ng basa. Ang ginawa daw ng Diyos, kumuha siya ng byproduct of man to cause the fall. Ay, alam na pala ni Lord na mangyayari yun at pinahintulot yun kasi pag walang nahulog, walang Savior. Pag walang nahulog, walang nagkasala, walang redemption. Kasi pag walang nakasala, anong tutubusin mo? Nakuha nyo? Tingnan niyo ito mga kapatid. Woman never stepped from flesh from the hand of God. As a true product of God, she was produced from a man. By-product. Kaya nga mga kapatid, ang babae, huwag kayong magagalit. Ay pa, wala na tayong bigas. Pingi, buy ako ng product. Buy ako ng product. Kasi gano'n sila, buy product. Diba? Kaya nga yung lalaki dapat nag-provide. Diba? Magpapay ako ng product, pahingi ng pera. Diba? Buy product. Totoo naman yan, diba? Kasi pag hindi mo nabigyan ng pera yan, minsan mga kapatid, yung babae parang talagang kawawang-kawawa sa bahay, parang may sakit. Minsan kailangan bigyan mo lang 1,000 yan. Ay, parang nabuhayan ng loob yan. Kakaiba mga babae. Kasi, ay, okay, mag-shopping na ako. Ay, mabibuta ako sa Karigara. Sa anak-anak, may bibilin ako. There's power in money. Diba? Kakaiba yan. Nagkatagal-tagal, bigyan mo 5,000, oh. Ha? Uy, ano gusto mong gula, honey? Sige, kita, magluluto kita. Bakit? May kakaiba. Kaya nga dapat talaga ang lalaki nagtatrabaho.
Kasi pag wala kang trabaho, lagi mainit ang ulo ng asawa mo. Kasi yung asawa mo, by product. Nakatawa kayo, pero totoo yun. Tama, di ba? Alam ko yun, pinagdaanan ko rin yun eh. Eh naman. Hindi ko pwede i-present yun na hindi ko pinagdaanan. And when God caused her to be brought forth from man, nung nilabas na siya sa lalaki, tingnan nyo mga kapatid, nung si babae inilabas na kay lalaki, she was vastly different. Ibang-iba siya kumpara sa lahat ng mga females. Anong females? Yung mga hayop. Pansinin nyo mga kapatid, mas maganda ang itsura ng peacock kaysa pihen. Diba? Ano yung peacock? Yung gumagano na parang pabo, may magandang gano'n sa plumage o balahibo. Mas maganda yung peacock kaysa pihin. Mas maganda yung pabong lalaki kaysa sa pabong babae. Diba? Napasin nyo yun? Mas maganda yung itsura ng tandang kaysa doon sa babae. Pero, nung lumadlaw si Eve, ibang klase. Kasi napakaganda ni, tandaan nyo mga kapatid, ang Diyos hindi gagawa ng pangit. Kaya minsan, sa real natin tao, pangit ito, pangit. Sa atin lang yun eh. Kasi pagdating doon sa body change, pagdating doon sa buhay na walang hanggan, wala nang pangit doon. Ang pangit lang kasi, andi dito kasi isip mo, mapanghusga ka. Paano ka, tanong mo, patawag nito? Critical ka kasi. Kaya may term na pangit, may term na gano'n. Pero doon, walang pangit. Kasi mga kapatid, napaka-precious ng mga anak ng Diyos. Walang pangit sa langit. Marahil, kung tandaan nyo, kung ano yung pagmumukha nyo, 18 to 21 years old, dyan pa rin yung mapupunta doon. Yan pa rin yun. Pero, wala nang chismosa doon. Wala nang marites, wala nang marifel, wala nang itchusera doon. Wala nang itchusera frog. So sabi, she was vastly different from other females that he created. Bakit? Bakit iba siya sa babae? Sorry, sa ibang female species, mga hayop, gano'n. Ba't gano'n? Ba't iba yung babaeng tao? She was able to be seduced. Pwede siyang matukso. No other female in creation can be immoral. Yung hayop pa, pwede nyo sabihin immoral. Eh, hayop yan eh. Hayop talaga yan eh. Pero yung babae, no other female in creation can be immoral. Kaya pinag-uusapan natin ang marriage and divorce. But the human female, alam niyo yung may be touched dyan? Alam niyo ibig sabihin ng may be touched? Sex. The human female may be touched at almost any time. Tingnan nyo, ang baboy, di ba meron lang siyang season ng mating? Ang karamihan sa mga hayop may season lang ng mating. Pero ang prostitute, kahit gabi-gabi kahit anong oras, di ba? Pwede siyang gamitin. Di ba? Kakuha nyo. Sabi ni Branham, no other female in creation can be immoral. Yan ang pinagkaiba niyan, mga kapatid. 1 Timothy 2:14. Adam was not deceived. Hindi na-deceive si Adam ang sinasabi ng Scripture. But the woman being deceived. Yung babayang na-deceive, kaya nga mga sisters, iwasan niyo yung tamang hinala. Kasi nga ang babae, prone, di ba weaker vessel nga ang babae. Porkit hindi lang umuwi yung mister mo ng ganon, yung babae na naman. Oo, di ba? Hindi mo alam, nag-fellowship lang doon sa mga brothers. Huwag ganon. Di ba? But the woman being deceived was in the transgression. Dahil na-deceive siya, yung babae ang may mali. Now, Adam was not deceived. He knew exactly what he was doing. Alam ni Adan kung ano yung kanyang ginagawa. Si Eve, hindi niya alam eh. Kasi nga, siya ay byproduct.
But Eve was deceived. Si Eve ang na-deceive. Bakit? Basahin nyo. She thought she was doing what was right. Kaya nga sinasabi ng scripture, babae, magpasakop ka sa asawa mo. Kasi minsan, akala mo ikaw ang tama, mali yung ginagawa mo. Is that what happened in Eden? Sino ba nagturo na kay Adam na kumain ng bunga? And now, look, when Adam, hindi ko alam kung baka ngayon, marami kayo, titingnan ko. Pag hindi na kayo umattend, okay lang, walang problema. Pero I'm going to stay true sa kung anong sinasabi ng Word of God. Kaya may mag-preach ako sa isa lang, kaya may mag-preach na lang ako sa poste na yan, ipipreach ko pa rin ang Word of God. Stay with the Word, mga kapatid. Now look, when Adam saw Eve had sinned and done wrong, nung makita na ni Adan na nagkamali na si Eva at nahulog na sa kasalanan, Adam walked right out, not deceived, but with open eyes. Alam niya nahulog na si Eve. Pero si Adan pumasok sa kasalanan na alam niya na yung kasalanan eh. Alam niya na. Nakita niya na kay Eve. Pero mga kapatid, hindi siya nakapikit, but with both eyes open, nag-partake siya kay Eve para si Eve hindi mag-isa. Hindi ma-judge si Eve, mga kapatid. Bakit? Anong namutawi kay Adam? In the beginning, it wasn't so. Bakit? Anong meron kay Adan? But he so loved Eve that he took her place in bed with her and walked out with her. You know what? You know that, mga kapatid? Nagkasala si Eve. Pwede naman sana sabihin, oh Lord, kuha ka na lang uli ng panibagong, ang tawag dito? Tadyang. Panibagong tadyang sa akin, gawin mo ulit ibang babae. Pwede gano'n, di ba? Kaya lang, divorce was not the perfect will. Dahil sa katigasan ng ulo, yung divorce pumasok. But in the beginning, it wasn't so. Pwede naman sana, Lord, kuha ka na lang uli ng isa pa, gawa mo uli ako ng asawa. Pero ano mga kapatid, nakabukas ang kanyang mata, niyakap niya yung kasalanan ni Eve para hindi mamatay si Eve. That's love, mga kapatid. Bakit? Kasi Christianity is not based upon replacement. It's based upon redemption, upon resurrection. You know that? And that's exactly what Jesus done. Alam ni Lord, nagkasala tayo. Diba? Pero ano ginawa niya, mga kapatid? Niyakap niya yung pagkakamali natin. Yes. At inibig niya tayo, mga kapatid. And Adam walked with it because it was his wife. Same as Christ, not deceived by Satan. Christ was never deceived. Gawin mo nga tinapay yung bato na to. Hindi niya ginawang bato. Hindi niya ginawang tinapay yung bato. Hindi siya na-deceive ni Satanas. But walk into the death with the bride. Ano nangyari? Siya mismo, mga kapatid, yung namatay para tayo ay mabuhay, mga kapatid. Kasi ayaw niya, mga kapatid, na isa man ay nagpapahamak sa atin. Bakit you existed in the mind of God? What was eternal is eternal forever. He went to be with the bride so he could redeem the church. Kaya nga, Christianity is based upon redemption. Sipin nyo, si Kristo na matuwid, siya yung kumako ng kasalanan para maging matuwid tayo, mga kapatid. That's grace of God, that's the love of God. For He had made Him to be sin for us. Yung Diyos, pinahintulutan niya na si Kristo maging kasalanan para sa atin, na hindi nakakaalam ng kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. Para tayo, mga kapatid, ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya.
Now, tingnan natin mga kapatid, bakit nga binigay? Napakasarap mga kapatid na merong isang matuwid na namatay para sa iyo, para ikaw maging matuwid. Dahil sa sarili nating katuwiran, wala tayong mararating. Apart from me, you can do nothing. No? Now, sapagkat ng kautusan, yung Old Testament, na may isang anino ng mabuting bagay na darating. Yung kautusan daw, yung Old Testament daw, ay may isang anino ng mabuting bagay. Ako yung reality, yung shadow ko nasa likod ko. Yung shadow ko ang Old Testament, ako yung reality. Ako yung New Testament, ayun yung Old Testament, yung shadow ko. Kung ano yung itsura nun, kahit malabo siyang tingnan, hindi siya nalalayo sa kung ano yung ibig siya pinagagalingan niya. Okay. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay hindi maaaring magpasangdal sa mga nagsilapi sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Now, ang mga bagay na naganap, na mistulang napakasama at napaka-negatibo sa Old Testament, ay pinahintulutan, tandaan nyo, pinahintulutan sila ng Panginoon na mangyari dahil siya ay gumagawa ng tipo. Gumagawa siya ng type o anino ng mga bagay na kanyang gagawin sa hinaharap. Okay. O sige, breakdown natin. Tandaan nyo to mga kapatid. The blood of bulls wouldn't take away sin, but the blood of Jesus divorced sins. Bakit divorce? Saan yung ginagamit ang divorce? Sa marriage. Bakit ginamit niya yung word na divorce sa sin? Kasi ang asawa nyo ay kasalanan. Kasal kayo sa kasalanan dati mga kapatid. Kaya lang yung dugo ni Kristo, divorce tayo mula sa kasalanan. Amen. So, sabihin, asawa natin ang kasalanan, mga kapatid. Okay, isa pa. The law only made a covering, but the blood of Jesus Christ divorced sin. Ibig sabihin, nakakasal tayo sa kasalanan. Put it away. See? Ibig sabihin, mga kapatid, ang kasalanan, kanino ba nag-originate ang kasalanan? Sa Diyos? Ang kasalanan nag-originate mula sa devil, kay Satan, ay siya nating asawa. Yung kasalanan na yun. Technically, si Satanas ang dati nating asawa. Malalim yan. Technically, si Satanas ang asawa natin dati. Diba? Dalawa lang yan. Ikaw ay asawa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagpapasakop sa salita ng Diyos. Di ba asawa kayo ni Kristo? Kiniklaim nyo? Or, ikaw ay asawa ni Satanas sa pamamagitan ng ano? Ng sin or unbelief. Asawa ka ni Kristo by faith in the Word of God, o asawa ka ni Satanas by sin and unbelief. O sin or unbelief. Okay. Ipapakita ko sa inyo yung Deuteronomy 24. Siya'y anino lang ng tunay na bagay, ng espiritual na bagay na paparating. Okay. So may dalawang lalaki. Di ba ito yung Deuteronomy 24? Tapos may babae. Di ba? Kaya hindi pwede yung sana dalawa ang puso ko. Hindi pwede yun. Sino ba kumanta nun? Mali yun eh. Sana dalawa daw ang puso niya. Hindi po pwede. One soul lang tayo eh. Di one heart lang. Okay? Ito yung kanyang original o yung former husband niya. Ito ngayon yung second or latter husband. Di ba sa Jude? Ito yung kanina pinakita ko dito, Deuteronomy 24. Ito ngayon yung babae. I-reveal natin. Ito yung mga anino. Ano yung tunay na bagay sa espiritual? Ito yung Satan. Ito yung sin. Ito yung denominationalism. Ito ngayon yung inyong pangalawang asawa. Ngayon, ito yung... Kayo ba to? Can you say amen kung kayo to? Okay, now, tingnan nyo. Di ba sabi?
Anong nangyari mga kapatid doon? Binigyan ng bill of divorcement yung babae at siya pwedeng asawahin ng pangalawang lalaki. Okay? Ano nag-divorce sa atin sa kasalanan? Yung dugo. Divorce was applied gamit yung dugo. Kaya mga kapatid, when we were divorced mula sa kasalanan mga kapatid, anong mangyari ngayon? Pwede ka na ba mag-asawa ulit? Bahit sa Deuteronomy 24, pwede na ba? Yes, divorce ka. Ngayon, ano nangyari? Naging asawa mo sino? Si Kristo. At sabi ng provision, ito ay tama. Nakuha niyo yung law? Nakukuha niyo yung shadow? Dinivorce tayo mula sa kasalanan, at dahil na-divorce na tayo sa kasalanan, pwede na tayong pakasalan ni Kristo. Now, kung kasal ka na kay Kristo, tapos gagawin mo pa to, ito ay mali. You cannot go back to Satan. You cannot go back to sin. You cannot go back to denominationalism. Bakit? Because the Word is your husband. Amen. Any man that's ever born of the Spirit of God and receive eternal life cannot go back and eat the things of the world. Amen. Don't be deceived. If you still love the world, you don't love God. Now, she as a woman, if she is married to Christ the Word, she cannot be married to a church denomination at the same time for she's bound by it. Kung asawa kayo ni Kristo, ang inyong pakinggan, ang inyong panampalatayaan ay ang kanyang present truth sa panahon ito. Amen. You stay alive! Amen. Cannot live with both husbands at the same time. Naman sinabi ko sa inyo nung Sunday, nung Merkules? Ding, 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 ding. Oy, bakit? Kumusta ka na? Akinita. Yung stereo niya, dalawa pala yun, may dalawang feature. Pag pinatugtog mo isa, makasanlibutan. May kapatid na dumating. Ibinati siya. Nilagay yung isa, akinita. Pakita nyo, message believer pa talaga kayo. Amen. Kung message believer kayo, mahalin nyo yung asawa niyong lalaki. Sino tinutukoy ko? Si Kristo, ang salita. Kalimutan ng denomination. Kalimutan yung mga stage doctrine, mga kapatid. Dahil si Kristo ang inyong asawa. Tayo tumayo, mga kapatid. Praise the Lord.